ng paglilitis. Kung sa Article 2, maraming testigo ang naipakilala, dito sa Article 3, natututukan natin at hihimayin sa hapong ito, isang testigo lamang ang naipresenta dito. Mga pribilehyo daw ni Corona sa PAL na nakaapekto sa pabago-bagong desisyon ng punong maestrado sa mga kasong kinasasangkutan ng nasabing kumpanya ang bubusisiin sana dito. Ngunit hindi ito natuloy matapos hindi payagang humarap sa Senado ang isa sa mga testigo. Sa pagtutok natin sa Article 3, may makakasama tayong abogado, kolumnista, negosyante, media and crisis management expert, spiritual formation advisor, at syempre mga estudyante sa iba't ibang paaralan. Mula dito sa Senado, alamin natin ang mga kaganapan pati na ang kasagutan ng prosecution at defense team sa mga desisyon na ginawa ng mga center judges sa kanilang caucus kahapon. Sama-sama nating tutukan at himayin ang Article 3. Pananaw ng marami ating pakinggan at pag-usapan dito sa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Bilang babae, marami kang papel sa buhay. Ina, asawa, guro, nurse, kapatid, kaibigan. Sa kabila nito, sa dami ng iyong ginagampanan, nananatili kang lakas at puso ng pamilya at bayan. Mabuhay ka, Pilipinas! Sila ang mga taong humuhulma ng batas na gumagabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mga batas na nagsisilbing panuntunan sa kaayusan at patnubay sa pagunlad ng isang demokratikong bayan. Himayin ang mga isyung may kinalaman sa ating buhay bilang mamamayang Pilipino. Congress in Action! Tuwing Webes alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong People's Television Network. Disaster Watch, mga dapat tandaan kapag may sunog. Alamin ang pinakamalapit na daan palabas. Huwag buksan ang pinto kung mainit ang seradura o may usok na nagmumula dito. Takpan ng basang tela ang bibig at ilong. Gumapan palabas. Kung hindi makalabas, pumunta sa pinakamalapit na bintana at humingi ng tulong. Kapag nagliyab ang damit, dumapa sa sahig, takpan ang muka at gumulong. Tandaan, ngayong panahon ng sunog, huwag malito. Dapat laging listo. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH.
hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong hapon po ay tatalakayan namin ang Article 3 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. Kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigan sa dalawang TV stations, PTV4, IBC 13. Kasama din po natin ang mga taga-Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency at 15 local radio stations nationwide. At syempre, importante po sa atin yung mga walang telebisyon o radyo at nakikipanood lamang po sa internet. You can follow us live streaming via ptv.ph. Importante po yan. Let everyone know that they can follow this over the internet. At Mark, bagamat pansamantalang nakabreak po ang impeachment trial, ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid namin sa inyo ng mga updates, impormasyon at mga opinion at analysis tungkol dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At ang ginagawa nga po natin sa isang linggong ito ay pilit nating pinapaliwanag ang mga issues at kinukuha nga yung mga pananaw ng ating mga kasama galing sa iba't ibang sektor, Cathy, para maiba naman yung perspektibo para po gumanda yung diskusyon hinggil dito. At syempre, Mark, Cathy, kasama natin ngayon mula sa ating studio audience, mga estudyante mula sa Pamantasang Lungsod ng Muntinlupa, Bulacan State University, University of the Philippines College of Law, PUP, TUP, Ateneo, at syempre FEU. At maraming salamat sa iyo, Gio. At Mark, isang sulat daw na nanggaling sa abogado ng PAL ang nag-meet siya upang magpabago-bago ng desisyon itong Korte Suprema. Alamin po natin itong tungkol sa Article 3 ng impeachment complaint. Matapos ang Article 2, sunod na tinalakay ng prosecution panel sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona ang Article 3. Dito, inakusahan ng punong mahistrado ng pag-i-issue ng mga papalit-palit na desisyon sa mga kasong final at executory na. Ayon sa alegasyon sa Article 3, nilabag ni Corona ang konstitusyon at nagtaksil siya sa tiwala na ibinigay sa kanya ng publiko. Ito'y dahil sa umano'y kabiguan niyang masunod ang mahigpit na standards ng pagiging miyembro ng hudikatura. Kabilang dito ang pagkakaroon ng kahusayan, integridad, katapatan at pagdedesisyon ng walang pinapanigan. Ito'y dahil pinayagan daw niya ang Korte Suprema na mag-issue ng mga flip-flopping o papalit-palit na desisyon sa mga kasong napagpasyahan at dapat na ipatupad na. Iniharap na testigo ang pinuno ng Flight Attendants Association of the Philippines o FASAP na si Roberto Anduiza. Ayon kay Anduiza, pinigilan ni Corona ang pagpapatupad ng pasya ng Supreme Court ukol sa kaso nila laban sa Philippine Airlines. Napagpasyahan na kasi ng Korte na iligal ang pagkakatanggal sa 1,400 empleyado ng PAL noong 1998. Subalit pinigil ang pagpapatupad ng desisyon matapos matanggap ang isang sulat mula sa abogado ng PAL na si Estelito Mendoza. Noon po nakatanggap kayo ng decision ng October 4, 2011. Ano po ang inyong naging reaksyon nung matanggap ninyo ito? Kami ho sa FASAP, galit na galit ho kami lahat dahil walang sinight na rason ang nakalagay din dito regarding the letters of Attorney Mendoza at may sinasabing may mga sulat na wala kaming natatanggap na kopya. Akusasyon din sa Article 3 ang pagpayo ni Corona na mahirang ni dating Pangulong Arroyo ang kanyang asawang si Cristina sa John Hay Development Corporation. Nakipag-usap din daw siya sa mga litigants ukol sa mga kasong nakabinbin pa sa Supreme Court. Di naman pinayagan ng impeachment court na tumestigo ang Vice President ng PAL na si Enrique Javier ukol sa mga tinanggap na libreng biyahe mula sa PAL ng mag-asawang Corona. Ito'y dahil di naman daw kasama sa mga alegasyon ang bribery. In that three charges, in allowing the Supreme Court to act on mere letters filed by counsel which caused the issuance of flip-flopping decisions in final and executory cases. That's one. In creating an excessive entanglement with Mrs. Arroyo through her appointment of his wife to office, that's another one. And in discussing with litigants regarding cases pending before the Supreme Court. Now you're expanding the coverage of this article. This court will not allow the expansion of this article unless you amend it. So order.
Naging maikli ang pagpresenta ng prosecution sa Article 3 dahil hindi na nila pinaharap ang ilang mga testigong nakaschedule na sana. Ito'y sina Lauro Visconde na kinausap umano ni Corona sa kasong Visconde Massacre at ang kinatawan ng John Hay Development Corporation kung saan nagtrabaho si Mrs. Corona. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Bigyan tayo ng kanilang mga pananaw tungkol dito sa topic na ito. Alam nyo, kahit na po ilang oras lamang ang ginugol dito ng impeachment trial, isang araw lamang at isang testigo lamang. Napaka-importante ito, Kathy, because this has something to do with his function. Hindi lamang yung salin, hindi lamang yung ari-arian, kung hindi dun sa kanyang pagganap bilang isang maestrado ng Supreme Court. Kaya, kilalanin po natin ang ating mga kasama ngayon sa studio para tulungan nga tayong maintindihan yung mga issues surrounding Article 3, pati na rin yung mga breaking news, mga latest na events related to this case. Siguro mapapag-usapan din sa araw na ito. Kasama po natin ngayong hapon, Mr. Philip Lustre Jr., columnist at freelance writer. At kasama din po natin si Sir Noni Del Fuentes. Siya po ay isang spiritual formation director. Isa po siyang educator. Magandang hapon, sir. Kasama rin natin sa ating studio, Ms. Carol Espiritu, Media and Crisis Communication Consultant. At syempre, kailangan po natin ng legal expertise dahil marami pong legal teknikalidad na kailangan nating maintindihan. Syempre, Attorney Jen Atienza. At mula naman sa Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, Mr. Orlando Marquez. Magandang hapon po. Kati, bago tayo mapunta sa ating discussion with our studio guests, kasama na rin po yung ating mga kilalanin natin yung mga eskwelahan, nandito rin na Gio, at importanteng makuha din natin yung opinion ng mga college students or ating mga mag-aaral. So iba-iba nga yung mga tanong na pinag-uusapan pa lang namin kanina dun sa mga guests natin mula sa Pamangtasang Lungsod ng Muntinlupa, sa TIP, sa Bulacan State University, sa TUP, Ateneo, FEU, at marami pang iba, na I'm sure handang-handa at ready na sila magtanong para ngayong araw. Okay. Kaya simulan na natin yung ating discussion. First question goes to Mr. Philip Lustre. Hinga natin siya ng opinyon na natapos na nga po ang kalahati ng impeachment trial. Yung overall assessment niyo po dito sa lahat na nangyari the past 26 days. Alam mo, sa opinyon ng isang mamahayag, pareho ko, bitin Maraming mga usapin na hindi talaga natalakay ng gusto. Lalong-lalo na nga, binanggit mo yung tungkol dito sa Article 3 na ito. Tamang-tama, talagang kulang bitin na bitin. Hindi ko nga maintindihan at natapos kagad. Pero sa madaling banda, maganda rin matapos na. Para naman mahatulan na. Ano ba talaga ang magiging kapalaran ng ating magiting na punong maestrado? Para po maintindihan natin yung konteksto, sir, yung legal aspect, dahil napanood po natin doon sa video na gawa ng ating kasamang si Nikki na merong dinisallow na mga ebidensya. There was a major decision on Article 3 at ito yung pag-disallow doon sa ebidensya hinggil doon sa mga plane ticket sa platinum card ba yun? Tanong natin kay Attorney Jen. Attorney Jen, bakit nga ba hindi pinayagang mag-testify itong VP for Sales ng PAL? Minarapat ng Senado na wag nang pakinggan ang testimonya nitong PAL witness dahil daw sa ipinalalabas kasi nila na ito raw ay may mga libreng trips na binibigay kay Chief Justice Corona. Na sinasabi naman ni Senate President Enrile, wala raw doon sa alegasyon sa complaint itong mga ito. Besides kasi ang lumalabas sa pagpresenta doon sa witness, lumalabas na kaya daw nagdedesisyon in favor of PAL ang Korte Suprema ay dahil nga daw dito sa mga libreng trips at sa platinum card. Ngunit ang sinasabi naman ng Senado, teka muna, hindi naman nakalagay ng malinaw sa complaint na ang mga free trips na ito ay para gumawa ng favorable na aksyon ang Supreme Court sa PAL. So ito ay sa pananaw ng Senado. Kathy, pupunta tayo kay Gio. Mukhang may katanungan na yung ating mga... Marami po tayong kasamang estudyante sa studio ngayong hapon ito at nagpapasalamat kami. Gio! Okay. Naghahanda na sila magtanong ngayon, at merong isang nahihiya daw
nahihiya pa magtanong, binigay na lang sa akin yung kanyang note. At tinatanong po niya, no, wala po sa mga representante ng transportasyon, ano daw po ba yung halaga ng impeachment trial